my beloved Boss Mike Cervera. Pero may hiking. Ganyan inilarawan ng publiko ang pagdaan sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge. Nako mga kababayan, kung inyo natatandaan ito, ha? Natatandaan nyo po ba ito? Proyekto po ng Diablo. Bakit mga kababayan nasabi ko na proyekto ng Diablo? Biruin mo, footbridge, ginawang Mount Apo. Sakay nakakita ng ganyan mga kababayan. Ha? Yan ba ay totoong pagsiservisyo o pahirap sa tao? Tila ba mga kababayan, pinagtitripan na lang lahat ng proyekto? Ano po? Di pa ba kayo nagtataka? Tignan ninyo mga kababayan, ito'y napakahabang pagdurusa. Biruin ninyo, footbridge, ginawang Mount Apo? Paano na yung mga lolo't lola natin na katulad ko, mga kababayan? Tatawid ka, imbis na ikaw, mga kababayan, ay guminhawa sa pagtawid mo. Ika'y magaanan sa pagtawid mo. Maging kumbinyente sa pagtawid mo. Ang mga kababayan, abay ginawang Mount Apo. Tingnan ninyo. Ilang taon matapos ito gawing biro sa social media, ang tulay pinagigiba na ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Bago ang kontrobersyal na PWD ramp ng footbridge sa EDSA Busway Film Station, we had this, na kung gagawa ng listahan ng isang pedestrian ng worst footbridges in Metro Manila, pihadong unang-una ito sa maaalala. Ang Mount Kamuning o Stairway to Heaven kung tawagin sa social media, naging kumpulan ng criticisms, masked as memes sa nakalipas na mga taon. Pero after 6 years, ito ay mamamaalam na dahil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, it's time to tear it down. Pedestrians are not the priority. Yeah. They are. Kita nyo mga kababayan, ano? Matindi, sino kaya may gawa niyan? Siyempre, nung panahon ni Digong yan. Kita nyo naman mga kababayan yan, tulay na yan. Pero ninyo pagtawid nyo mga kababayan, parang tumawid na kayo ng kabundukan. Saan kayo nakakita ng gano'n mga kababayan? Talagang tagaktak ang mga pawis nyo dyan. Di ba? The least priority. And Mount Kamuning is a symbol of that. He said. Grabe no, 10 milyon palang budget niyan, tulay lang. Mga kababayan, kapag may 10 milyon tayo, building na yan. Di ba? Di ba? Fake news peddler, ano? Kapag ka meron tayong 10 milyon, building na yan. Pero eto mga kababayan, ginawa nilang tulay para nga naman, sumakto daw sa budget na 10 milyon. Ito ang problema mga kababayan Ito ang problema. Ginagawa nilang katawa-tawa yung mga proyekto na pinagkakakitaan nila. Lalayo pa ba tayo dyan? Tignan nyo na lang si Aling Buday. Anong ginawa niya sa pondo niya? Di ba pinangalan kung kani-kanino? Pati chichirya, pati gasolina, pati artista, pati chichirya uli, pati nasa grocery, pati yung mga kriminal, meron pang dodong gang. Atak Duterte yan. Kapag ka ang proyekto ay ginagawang katatawanan. Biruin nyo, nangurakot na sila. Gusto nila, nag-i-enjoy pa sila ng lubusan. Masaya na yun nakurakot nila. Pero, meron pang bonus ang gusto nila. Kailangan may maalala pa sila na kapag ka naalala nila yung pangungurakot nila, may tatatak tulad ng ginagawa nila. Ano yan? Footbridge na mala Mount Apo ang taas. Confidential fund na mga tumanggap, ginamit sa chichirya. Kita nyo? Masaya na yun Nakakupit na sila. Mas masaya pa kasi nagawa nilang tatanga-tanga ang mga Pilipino at doon sila masaya. Tama, mga kababayan? Tama! Yan, mga kababayan, ang hindi masyadong
nalalaman ng mga Dutertag. Oo, yung mga dutae. Oo, yung mga naniniwala kay Digong, ano, mga kababayan. Ibang klase eh. Oo eh. Hindi nga naku, hindi nila yata mag-gets at hindi nila maunawaan ng gusto na ganon ang ginagawa ng kampo ni Duterte. Malupit. Oo, antindi. Oo, eto pa, pasok. Walang ikinabukasan ang mamgabata, kasi ang tinig nila ay tinakpan ng bala. Sa gabi sila'y sumisigaw, walang nakarinig. Sa umaga'y bangkay na pinatikom ang bibig. Kung batas ay hindi patas sa mahihirap, pagkat ang proseso ay hindi nahagilap. Mga may kapangyarihan lang ang malakas, tila piring ng hustisya'y butas. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Mundo'y tahimik, takot ang naghahari, dahil sa presidenteng demonyong makapili. Ngunit di mawawala ang alaala, ipaglalaban natin ito hanggang makakaya. Sa bawat kandila, sa bawat dasal, hustisya ang isisigaw sa tulong ng may kapal. Yan po mga kababayan eh. Pinapaalala ko sa inyo lagi. Ha? Kita nyo mga kababayan, ang tumatak sa pamumuno ng matandang nakakulong sa dahig. Oh. Yan po mga kababayan. Diba? Oo, eto eh, huwag nating kalimutan kung paano namuno ang isang berdugong totoo na gusto nilang gawing santo. Diba? Ganon ho kamangmang ang mga maraming Pilipino. Papayag ba kayo, mga kababayan? Hindi. Ako'y hindi ho papayag ng ganyan. Lalong-lalo na po siguro kayo. At alam ko namang mas matalino kayo. Ha? Sa akin. Oo. Diba? Oh, tignan ninyo mga kababayan. Oh. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Kita nyo mga kababayan, hinuli, pinatay na parang hindi Pilipino, pero pagdating sa mga insekto, anong ginawa ni Digunyo? Humimod ng humimod sa mga tombong nito. Yung ba yung masasabi nyo na pwedeng gawing santo? Pagdating sa mga Pilipino, pinapatay nito. Pagdating sa mga banyaga, dinidila ng mga puwet nito. Diba? Oh, tuloy. Mundo'y tahimik, takot ang nadya.
patay si Digong. Ipaglalaban natin to hanggang hindi pinagdudusahan. Oo, di ba? Hindi po nagdudusa. Oo, yung pagkakakulong niya hindi pa pagdudusa rin, mga kababayan. Pero para sa kanila, oo, di ba? Sakit na sila dyan. Pero mga kababayan ko, hindi pa ho pagdudusang tawag dyan. Hanggat hindi na huhusgahan ng husgado na si Digong ay talagang berdugo. Yun, mga kababayan, matatawag na natin na hinusgahan na siya, hindi lang husgado, pati ni bro. Yun na yung umpisa ng kalbaryo at pananagutan niya sa lahat ng masasamang ginawa niya sa kapwa Pilipino. Di ba? Huwag ko kayo maniniwala sa mga vlogger nila. Pare-parehas na may topak yung mga yan. Pansinin nyo na lang, mga kababayan, pag nagsasalita yan. Walang ginawa yan, kundi magmura lang. Pansinin nyo, mga kababayan, ang sinasabi ng mga yan. Hindi naman nila tinatalakay yung mga namatay na yan. Pagkos ang sinasabi nila, naging maganda. Paano naging maganda? Kung maraming Pilipino ang na-depress at natakot na sila na ang isunod sa mga biktima na tukhang na yan. Our beloved Boss Mike.